dakila ang amang mahal. Anak, Espiritong banal, noong ngayon, kailan pa man. Sinong makakagagap sa ating Panginoong Diyos? Otherwise, baka po tayo sa ating isip, tayo na din po yung Diyos kung gagap natin siya. Ibig sabihin, hindi natin siya gagap, pero siya po'y dahan-dahang nagko-communicate, ipinapahayag sa atin para maintindihan natin kung ano at sino ang Diyos sa ating buhay. Madalas po nating marinig pag ito'y pinag-usapan, ang kapistahan ng Santissima Trinidad, ang misteryo nito, laging naisip natin ang kwento ni San Agustin nung siya'y may nakitang bata sa dalampasigan at meron siyang hinukay na maliit ng butas at tinanong niya kung ano ang gagawin niya, ilalagay niya ang tubig sa karagatan sa butas na yon. Mga kapatid, ang ating isip ay limitado sa kung ano man ang kabuuan ng pagka-Diyos ng ating sinasamba. Hindi natin mapupuno kung kaya't dahan-dahan niyang ipinapahayag sa atin. Sa pagpapahayag niya sa atin, meron tayong mga imahe, meron tayong palatandaan, merong marka na siya ay nagpapahayag sa atin. Ika nga po, sa tuwing atin pong itong i-invoke, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, ano po ang lagi nating iniisip? Na ito po yung ating dynamics at galaw at ating kaisipan ng atin din mismong pagkatao na ang Diyos Ama ng may likha ang dala-dala din po natin sa ating pagkatao. Kasi kung wala siyang naglikha, kahit ano pong mga intensyon ang hinihingi natin sa Diyos, kung hindi ba ito nagmumula sa may likha, saan natin ito kukunin? Kaya nga nating ipinapaalala sa atin, Ama ng may likha, na sa kabila ng ating pagkakamali, pagkakasala, ang Ama nagbibigay sa atin ng kanyang bugtong na anak, ang isang nagligtas at nagpaalala sa ating muli ng ating pagkakamali upang ibalik tayo sa Kanya, ang ating Panginoon si Kristo, ang anak. Ang pagmamahal ng Diyos Ama sa anak at ang pagmamahal naman ng anak sa ama ay nag-uumapaw at nag-uumapaw na para pong walang mapaglagyan. Kung kaya nga ang sanlibutan ay nalikha upang pagbuhusan ng pagmamahal na ito na dumadaloy na kahit ang mga tao ay nagkakasala at sinalanta at sinira ang kanyang mga nilikha, patuloy pa rin ang kanya mismong likas na pagmamahal. Dahil kung tayo narito, kung atin pong isipin yon, ito din po yung ating galaw. Ama, mapaglikha, ang may likha, anak ng tagapagligtas sa aking pagkakasala, sa ating pagkakasala. Tayo ngayon ay binigyan ng kapangyarihan. We are being empowered through the Holy Spirit na tayo din po ay kikaisa ng pagmamahal na ito na ibinuhos sa atin ng Ama at ng Anak. Kung kaya nga po, kung ito'y atin pong maisabuhay, atin din po itong maigagalaw sa araw-araw nating pamumuhay na ibig sabihin, ang mag-uumapaw na pagmamahal ay may tataguyod. Pero dahil ang tao ay talagang may tigas na kanyang puso at isip, humihiwalay sa dynamics na ito ng pagmamahal ng ama sa anak at ng anak sa ama. Kung kaya nga po,
ang larawan ng paghihiwalay o disconnection natin ay ang pagkakasala. Tandaan po natin mga kapatid, ang Diyos laging nagpapahayag sa lahat ng ating makikitang bagay dito sa mundo. Kung atin pong titingnan, all the things na kahit ang bato ay merong kinukommunicate sa atin. Marang siyang buhay. Pero atin pong titingnan ang hierarchy of being na halimbawa ang bato, ilagay mo dyan, katagalan may makikita kang marka, maiiwan sa lupa. O di kaya naman maging ibato mo ito sa salamin, merong marka ng kanyang maiiwan ng pagkabasag. Isa lamang ito sa mga nilikha ng Diyos, bagamat walang buhay, pero merong aspeto ng pagkukomunikasyon na atin itong malalaman. Itaas natin ang antas ng iba pang nilikha ng Diyos, ang mga puno, ang mga halaman. Kung hayaan nyo lang po yan siya, mag-generate po siya, mahuhulog at magkakaroon ng panibagong imahe ng isang puno o halaman na tutubo. Nag-iwan ng marka. Itaas pa natin ang antas ng mga nilikha ng Diyos, ang hayop, mga hayop. Sila po ay nag-iwan ng marka pag sila po ay nagkaanak. At hindi lamang po yun, naging likas sa kanila ang pangangalaga sa iniwang marka ng ito ng kanilang mga anak. Lalo na po ang tao na merong iniwang marka, nag-generate mula sa kaniya. Na ibig sabihin po, ang tao ay hindi lamang nagiging kawangis ng Diyos, ito din ay nagiging mukha din natin na ating niiwang marka. At hindi lamang marka ng mukha, maging ang damdamin at lalo't higit ang isip. Ganito po ang antas ng mga nilikha ng Diyos. Lalo't higit po ang Diyos na nag-iwan ng marka. Dahil ang marka ng pagmamahal na yan, kinakailangang ilapas at naibahagi ito simula pa na ibahagi ng Ama sa kanyang anak na siya ting iisa. Nag-generate within Him. At kaya nga nung aking nasabi, ang pagmamahal na ito na kailangang ilabas, ito'y dumaloy hanggang sa atin. Dito ang antas ng dinamismo ng Santatlo. Ito din po actually yung ating buhay. Mga kapatid, kalungkot-lungkot po, na ang tagal na nating nagiging saksi, halimbawa, siguro po hindi ito popular sa inyo. Pero ito yung kaisipan na ang Diyos merong intensyon, halimbawa para sa kaniyang nilikha sa katauhan, maging sa intensyon ng bawat isa sa atin. Na ito'y pag-isahin, halimbawa bilang mag-asawa. Pero ngayon, kailan lamang ay parang pinasana sa Kongreso. Alam ko po maraming natutuwa. Pero atin pong ipabatid ng ating pananampalataya at pagkikiisa at turo ng ating itong daladala na magiging saksi tayo sa iniwang marka sa atin ng turo ng ating Panginoong Diyos na simula't simula pinag-isa niya ang lalaki at babae. Kaya nga po meron tayong tinatawag na kasal. Maging sa atin pong dynamics, pag nagmamahal, hindi lang po yung dalawa. Asawa, babae at lalaki. Kung ganyan lang po ang ugnayan. Palitan. There is always be three. Ang ikinasal na dalawang mag-asawa ay magiging mag-asawa, pero tumagal ito at tatagal ito kung namamagitan sa kanila, meron pang isa. Hindi love triangle na merong third party, kundi ang Diyos na dapat namamagitan. Pero dahil winala na ito sa ating intensyon, winala sa ating isip, nakaating tutuusin, tayo po ang intensyon ng Diyos ng kanyang pagmamahal, simula hanggang sa dulo, walang pinagbago. Alam niyo po mga kapatid,
Minsan po sa paghihiwalay na mag-asawa sa bugso ng damdamin o kung ano pa man. Pero sa simula't simula, meron po mga interview sa pagpapakasal. Binibiro ko po minsan na merong laman ng katotohanan. At sinasabi ko, marami namang naghiwalay ngayon. Gusto ninyo, 14 years na lang, contractual na lang. Ay, hindi naman po, Father. Ayaw. Ayaw naman pala. So, ibig sabihin, meron po talaga kayong intensyon ng habang buhay. Kung kaya ito'y pagnilayan bago pa ito papasok dyan. Na mag-iisa. Pero dahil po ang kasalukuyang filosofiya ng mundo, ng tao, meron pong tinatawag niyang human secularism. Na ibig sabihin, ito'y nakakabuti sa akin, ito'y nakakabuti sa atin bilang isang tao, wala nang pakialaman Diyos. Marami na po ang ganong kaisipan. We don't include God in the way we intend for life. Kaya anong nangyari po sa atin, ng ating kalikasan? Mas maganda pa nga po ang mga hayop. Dahil nandoon at nanatiling kanilang pangangalaga sa iniwang marka nila, sa kanilang imahe. Wala silang sinira na anumang ibang nilikha ng Diyos. Pero ang tao, tumataliwa sa intensyon ng Diyos, sinira ang kalikasan. Hindi po ito kaloob ng Diyos. Kung meron tayong mga pangyayari na bagyo o anumang pangyayari sa ating kalikasan, ito po ay galaw ng tao. Because, akin itong nakakabuti ito sa atin. Nakakabuti ito sa atin. Putulin natin ito. Magkakapera tayo dito. Sa wakas, nawala na ang pera, ikaw ay patuloy na nag-struggle dahil sa iyong pagsira ng kalikasan. That is because our mentality, our philosophy, this time, nakakabuti ito sa atin, wala nang pakialam ang Diyos. Kung anong nilikha niya, wala nang siyang pakialam. Tayo na ngayon. Para pong sinasabi natin sa ating sarili, tayo ang Diyos. Now, sisters and brothers, we have to remember, we are followers of Christ. We are witnesses of Christ. Go to the whole world. Baptize them. Hindi lang yung pong paglubog o binuhusan ng tubig, kundi baptize them that our consciousness be the consciousness and intention of the Father who is the Creator. The intention and consciousness of the Son who will always be our Redeemer and redeem us from our sins. And our own consciousness na pinagbubuntungan ng pagmamahal na ito. Tayo po yun. We are being empowered. Power is in us. That this power will cooperate through the power that God has given to us. That is precisely what sin is. Sin is we do otherwise. Pag tayo po ay nagdi-disconnect, tingnan niyo po ang dynamics ng isang taong nagkakasala. Pag hindi niya kinaangkin ang kanyang responsibilidad, disconnect himself to the community. Pag meron siyang dinaya, lumayo siya, lalayo siya sa taong kanyang dinaya. Kung meron siyang pinatay at ayaw niyang tanggapin ang responsibilidad na ito, tatakasan niya. Disconnection. That is precisely what sin is. Now for all of us, ano yung ating idinadasal? Sino yung ating dinudulugan? If this not the intention ng atin mismong sinasamba. Otherwise, wala po talaga ang kahulugan yung ating pagluluhod, pagtaas-taas ng kamay. If we cannot live within us, the Father who created us, the Son who redeemed us,
And we are the produce of this love and being redeemed. Paikot-ikot lang tayo, hindi natin mabibigyan ng katotohanan. Hindi po ito mula sa atin. Ito po ang katotohanan ng ating buhay ng Santatlo sa nag-iisa nating Diyos.